Ayan, so magandang umaga po sa ating mga kapatid, sa ating pong mga kapatid na patuloy pong sumusubaybay sa ating pong programa tuwing umaga sa ganap na ikalima at kalahati po ng umaga, no? O every 5:30. Ngayon po ay maaga po tayong nakapag-start at 5:23 in the morning. So once again, good morning, beloved brother and sister to the Lord Jesus Christ. So today we are going to delve into the inspiring account of Daniel's inside the lion's den. So our passage will be found on the 6th chapter of the book of Daniel. This powerful story about Daniel is not merely a historical event, but a timeless lesson in the faithfulness, courage, sovereignty, and the unwavering providence of our God. Yan. So ito po yung ating pag-aaralan mga kapatid sa umagang ito. And as we study this passage, we will draw some valuable lessons in which we can apply to our own lives as we navigate the challenges and the trials with faith and trust in the Lord Jesus Christ. So, brother and sister sa ating mga katropa, no, sa Armed Forces of the Philippines, and even sa ating mga kapatid at kabaro, no, sa Philippine National Police, as well sa Philippine Coast Guard, sa BJMP, sa ating pong mga Bureau of Fire, ano, sa lahat po ng government instrumentalities down to the local government units. Ano, ay magandang umaga po sa inyong lahat at sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapatid on public and private sector. Magandang umaga po at nawa ay pagpalain tayo ng Diyos sa buong maghapong ito, gabayan niya tayo sa lahat ng bagay. Okay, so as we gather today, let us also gather some insights that will strengthen our own walk with the Lord and inspire us to stand firm in our faith even in the face of adversity. Yan. So, first and foremost, sa ating mga batian, sa ating pong mga, mayroon po tayong dalawang viewers today. So, masyado pa kasing maaga, as we start our morning regime, as we prepare, bago tayo pumasok sa ating opisina, as you can see, naka-uniforme na po ako, dahil pagkatapos po nitong ating programang ito, ay didiretso na rin po ako sa aking trabaho, bilang isang sergeant major. Alright, so once again, good morning, and before we dive deep into our subject today, into our topics today, entitled Inside the Lion's Den. Okay, so nung bata pa ako, this story of Daniel is one of my favorite story. Okay, so sa mga kabataan ngayon, ay malamang hindi na nila alam tong istoryang ito, and it is a good venue po, kung kayo man ay nakatutok ngayon o nanonood ngayong umaga sa ating programang ito, ay isa po itong magandang pagkakataon na muli nating balikan yung istorya ni Daniel inside the lion's den. Matatagpuan po on Daniel chapter 6, and let's start to read the word of God on Daniel chapter 6 verse 1 to 3. And it says, on verse 1, it pleased Darius to set over the kingdom 120 princes, which should be over the whole kingdom. And over these 3 presidents, of whom Daniel was first, that the princes might give account unto them, and the king should have no damage. Then this Daniel was preferred above the presidents and princes, because an excellent spirit was in him. And the king thought to set him over the whole realm. So let us pray. Almighty Father in heaven, we thank you, Lord God, for this wonderful morning that you have given unto us. Lord, sa pagsisimula po ng umagang ito, we pray, Lord God, before thee, Panginoon, we are
very grateful, yes, indeed, for everything that you have done unto our life, for all the blessings, for all the provisions, protections, and fellowship na amin pong nararanasan sa iyo, Ama. Maraming salamat sa buhay at kalakasan sa pag-iingat mo sa amin at gayon din sa aming pamilya, Panginoon. Sa kagalingan, kalakasan, karunungan, Panginoon Diyos. Maraming salamat dahil narito kami sa aming bansa kung saan ay malaya kaming nakakapag-practice ng aming pananampalataya. O purihin ka, Ama. Lord, sa aming pong pag-aaral sa umagang ito, dalangin namin na ipagkaloob mo sa amin ang karunungan. Ianda mo po yung aming puso, ang aming isipan sa pagtutuwid, sa pangangaral. And Lord, keep on reminding us, Lord. Keep on encouraging us, Lord, to give us strength, Lord God, through your words, Lord. May this, Lord, this morning, ay maging fruitful po, Panginoon, na bumaghapong ito sa pamamagitan po, Panginoon, ng pakikinig o pag-aaral, pagbubulay-bulay ng iyong banal na salita. Upang ito, Panginoon, ay maging gabay namin sa mundong ito, Panginoon, upang hindi kami madaya ng aming kaaway. Bagkus, Panginoon, sa pamamagitan nito, this will strengthen our faith, Lord God. And to know you more, Lord, and to prepare us, Lord, while we're waiting for your second coming. Lord, we pray for those souls, Lord, na hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon, ay maabot ng programang ito, Panginoon. Gayon din, Panginoon, yung mga anak mo na patuloy na nakaantabay at sumusubaybay sa palatuntunan ito, Panginoon, ay patuloy mo silang pagpalain, ingatan, at gamitin mo, Panginoon, para sa advancement, Panginoon, for the furtherance of your ministry, Lord God. Lord, we pray, Lord God, that let the Holy Spirit speak unto us, Lord. Open our heart, our mind, Lord God. At Lord, dinihiling namin na igapos mo si Satanas at ang kanyang kampon upang siya, Panginoon, ay hindi makapenetrate sa palatuntunan ito. Lord, patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Linisin mo po kami, Panginoon, on all of our wickedness, Lord, and shortcomings, Lord God. At muli, Panginoon, binabalik namin sa iyo all the glory and honor in the name of your Son, the Lord Jesus Christ. Amen. So, yan nga po, no? Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating pong pangangaral ng salita ng Panginoon Diyos. At sa umagang ito po ay ating pong babalikan o gunitain yung istorya ng buhay pananampalataya ni Daniel on Daniel chapter 6. Okay, so, but before we delve into the specific of Daniel's trials inside the lion dens, let us briefly review yung context kung saan ay yung mga event nag-take place. So, alam po natin sa yung mga kaidadan ko po at yung mga Sunday school teacher diyan at even doon sa mga bata that Daniel is a faithful servant of God. So yung history nga po nito nung nakubkub po ng Babylonia yung Judea, yung buong Israel ay kinuha po ni King Nebuchadnezzar yung mga princess at dinala po sa bayan ng Babylonia o sa ating pong modern time ay sa Iraq po, Sa Iraq. Ayan po yung kwento ng kasaysayan. At habang nandoon si Daniel sa Babylonia, ay this Daniel, which is a faithful servant of God, had risen to prominence in the kingdom of Babylon due to his exceptional wisdom and integrity. Sapagkat sabi nga po dun sa binasa natin on chapter 6, particularly on verse 3, ang pagkakabanggit po doon that this Daniel was prepared above the president and princess sa lahat po ng mga pangulo o lahat ng mga prinsipe na nagsisilbi po sa
kay King Nebuchadnezzar during his time in the kingdom of Babylon, no? Ay bukod tangi po, no? Bukod tangi at nag-stand out po ito si Daniel among the president, among the princes. Because sabi ng Bible, an excellent spirit was with Daniel. So makita po natin Daniel was in the foreign land. But in spite of that, still si Daniel po ay sa kanyang buhay nakita po natin na nagre-reflect, nagmamanifest ang Holy Spirit, no? The excellent spirit was in him. And with that, King Nebuchadnezzar thought to set him over the whole realm. Actually, ito pong chapter 6 ay it is time na po ni King Darius ng Medo, no, ng Medes, no. Kasi nga po after the Babylonian, after Nebuchadnezzar died, ay pinasok po sila ng Medo-Persian Empire during that time. So, yan po yung background niyan, And through the reign of King Darius, this Daniel, si Daniel po, a faithful servant of God, has risen from prominence in the kingdom of Babylon due to his exceptional wisdom and integrity. Okay? So, however, mga kapatid, Daniel unwavering commitment to God had made him the center, the target of jealousy and intrigues among his peers and rivals. So hindi talaga nawawala kahit pala nung unang panahon po, may mga rivalry na nangyayari, may mga ganun-ganun na, may mga selosan na. Alright? So magandang umaga po kaya Madam Maru Leon Shirt from the United States of America. She's watching right now, and also to Sergeant Major Villamor Habien, and to Eugene Norisa Perez Arbis, and to our brother Alex Imperial. And also, sa iba pa, So, keep on watching, at gaya ng sinasabi ko, pakishare na rin po ito. And by sharing this program, you are doing your part in the kingdom of God. Sana po ay samahan niyo ako hanggang sa katapusan ng programang ito. Okay? So, mga kapatid, at alam kong abala tayo sa pag-prepare going to our office, to our work. But habang pong nagpre-prepare tayo, please, hayaan nyo lang na tumakbo ang programang ito kung kayo ay may cellphone o sa laptop ninyo while doing or preparing yung baon ninyo, at pagkain ng kasama nyo, ng asawa ninyo, ng mga anak nyo. Right? So, okay, so let's go back. Gaya nga na sinabi ko, Daniel risen from prominence in the kingdom of Babylon because of excellent spirit was with Daniel. But dahil sa kagalingan ni Daniel, he was in the foreign land, ay naging tampulan siya ng selos, intriga, sapagkat naiinggit yung kanyang mga kasamaan. Just imagine, a foreign national in a foreign land, ay siya pa yung pinapabura ni King Darius. So, in the time of King Darius, Daniel, a man of exceptional wisdom and integrity, found favor in the eyes of the king and was entrusted with great responsibility. So, mantakin mo, instead na ibigay ni Darius dun sa kanyang mga kalahi, o dun sa, kumbaga, legit na lahi ng mga Medes, ng mga Persian during that time, ay kay Daniel po ibinigay kasi nakikita ni King Darius yung kaibahan ni Daniel. Right? So, however, envy and jealousy brewed among his rivals, leading them, to devise a plot against Daniel. So, nagplano sila para pabagsakin si Daniel. So, nung unang panahon pala, mayroon na palang mga bagay na ganyan, na nagplaplano ng plot para patalsikin sa pwesto ang isang namumuno. Okay, so now this plot, let's talk about yung plot na binalak nitong mga taong may kinikimkim na galit at selos kay Daniel, So these adversaries of Daniel seeking to undermine his standing with the king, sirain yung kanyang relasyon, yung kanyang reputasyon sa hari.
And they manipulated King Darius into issuing a decree in which they are forbidding prayer to any god or man except for Darius himself sa loob po ng 30 days. So, gumawa sila ng decree, ng batas, na kung saan ipinagbabawal po yung pagsamba sa mga kani-kanyang Diyos, ano? At ang pananalangin sa kanilang mga Diyos, maliban kay King Darius sa loob po ng 30 days. So, nung malaman to ni Daniel, his faith, Daniel unwavering devotions to God, o to his God, ay inisip ng kanyang mga kaaway, ng kanyang adversary, na Daniel will surely defy this decree. Kasi alam nila, alam nila sa sarili nila na si Daniel will not deviate, will not cease from praying, from worshiping his God. Kaya ito yung naisip nila, to devise a plot against Daniel, against his faith. Kasi wala silang maibato kay Daniel, na kapintasan against his leadership, against his leadership style, his management style, against his administration, in respect doon sa pagpapatakbo ng kaharian. Kasi nga si Daniel nga yung ginawang overall in charge among the prince, among yung mga leaders, so among the presidents and princes. So Daniel was working with those, just try to imagine this, you are in the foreign land, just like Daniel, you are working with those who do not believe in our God. But he worked more efficiently and capably than all the rest. Itong mga kasama niya. Tas, dahil dito, nakuha niya yung attention ni King Darius. At he earned the respect of the king. And obviously, dahil doon, he was chosen by King Darius to be in charge on everything, even itong mga prinsipe at hari, ay kumbaga ito ay nasa ilalim ng pamumuno ni Daniel. Okay? And with that, dahil diyan, he was appointed by king doon sa high level position dahil nga doon sa excellent spirit, mayroon yung kanyang integrity, yung wisdom na meron si Daniel sa pagpapatakbo, pagmamanage ng kingdom ni Darius, at sa lahat ng task ay ipinagkatiwala sa kanya. So, mga kapatid, ano po ang ibinibigay ng istoryang ito sa atin? Ano po ang itinuturo ng istoryang ito sa atin? Makikita natin, mga kapatid, na one of the best way as a Christian to influence non-believers or non-Christian is to work diligently and responsibly. Ibig sabihin, yung tayo ay pinagsisikapan natin, ginagawa natin ng buong husay with responsibility yung anumang bagay na ipinagkatiwala sa atin. And with that, we will, sabi nga po ng Bible, in everything you do, do it for the glory of God. So let your light shine among men that they may see your good works, and with that they will glorify our God. So this Daniel, he do everything, responsibly, with all diligence, and with that ay napansin siya ni King Darius, and siya yung ginawa ng leader above all the princes and presidents. Now the question is, you as a Christian in the foreign land, ibig sabihin nun, ay sa mga kasamahan mo na hindi naniniwala sa Diyos o ang kanilang pananampalataya ay hindi sangayon sa kalooban ng Panginoon Diyos, sa mga non-Christian, how do you represent God in your workplace, in the school, in the family, in the community as well? So just like Daniel, because the excellent spirit was with Daniel, the Holy Spirit was with Daniel, with the wisdom, with the integrity that he possesses, ito po yung naging susi na para si Daniel ay mapansin ng hari, and with that,
si King Darius, naniniwala siya na itong si Daniel ay maka-Diyos at ang Diyos ay sumasa kanya. Ano? Kaya nga po tayo as a Christian, we should work diligently not to impress our bosses, yung mga tao sa paligid natin, but to impress our God. Kasi sabi po ng Colossians chapter 3 verse 22 hanggang 24, mga kapatid, ang pagkakasabi ay servant, obey in all things your masters according to the flesh, not with eye service as men pleasers, but in singleness of heart, fearing God. And whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men, knowing that of the Lord you shall receive the reward of inheritance, for you serve the Lord Christ. So, ibig sabihin, mga kapatid, gaya ni Daniel, dapat sa lahat ng gagawin natin, gawin ito ng may buong kahusayan, Gaya ng paglilingkod natin sa Diyos, tayo ay maglingkod ng buong katapatan sa ating mga employer. If you are a public servant, ano ba yung in-expect sa iyo ng public while receiving yung iyong sahod, na nagmumula sa taxes of the Filipino people? So, in return, dapat gampanan natin ng buong katapatan, anuman yung atas, kautusan sa atin po ay nakaatang, And not to make sip-sip, magpalapad ng papel. But this is what your employer is expecting from you, kaya ka hinire. And sa atin mga public servant, we have that moral standard, we have that standard of moral, we have that standard of professionalism, we have the standard of ethics, So, under Republic Act 6713, if I am not mistaken, the standard code of conduct of the public servant. So, because we are receiving that, yung salary natin coming from the taxes of the Filipino people, that in return, as a servant of the Filipino people, they are expecting us na we have to take care of all the resources who has been entrusted unto us, because we are steward of the Filipino people, So, we are steward of God. Kaya yung talent skill na pinagkaloob niya sa atin ng Panginoon, dapat gamitin natin to ng buong kausayan, and that is to serve the living God, because we are not serving our master in flesh, but as well, we are serving the Lord by doing that. Yung pagiging faithful natin sa ating mga employer, ay ito ay pagiging faithful na rin po natin sa ating Panginoon Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi po doon na you will receive an inheritance, the reward of the inheritance. That is the reasons why Daniel, he rise from prominence into position, Nagkaroon siya ng mataas na position. So, tingnan po natin yung Daniel faithfulness, the test of Daniel faithfulness on verse 4 hanggang 5. So, ang pagkakasabi din, then the president and the princess sought to find occasions against Daniel concerning the kingdom. But they could find none occasions nor fault, for as much as he was faithful, neither was there any error or fault found in him. Then on verse 5, then said this man, we shall not find any occasion against this Daniel, except we find against him concerning the law of his God. So itong mga kalaban niya, yung mga taong inggit sa kanya, ay sila ay nagplano kung paano nila pababagsakin o sisirain yung reputasyon ni Daniel. Pero wala silang makitang maipintas kay Daniel. Sapagkat si Daniel ay lubos na tapat sa kanyang tungkulin. Hindi siya nandadaya, hindi siya nagkukurap. So, he is a man of integrity, as the Bible says. So, he is the man of integrity. Now, dahil wala silang maipintas, hindi nila kayang mapulaan si Daniel, so, this man attacked Daniel's faith. Okay, so yung religion niya ngayon ang inattack, his faith. Kasi wala silang maipintas, that's why they decided to make a decree, para to deceive King Darius. Kaya gumawa sila ng decree, nagpanukala sila ng isang decree na ipinagbabawal po yung pagsamba, yung pananalangin sa Diyos, at maliban kay King Darius.
Siyempre naman, ito si King Darius ay, okay yan, ano? Ako ang sasambahin for 30 days. Ako lamang ang sasambahin. Ako lamang ang luluhuran ng mga tao for 30 days as a decree. Minsan kasi ito ang nangyayari, nagiging problema. No? Pagka nakatingin na tayo doon sa ating sarili, no? Nasisilaw na tayo doon sa ating kapangyarihan, it clouded our mind. Kaya nga sabi po ng Bible, ano, may kasabihan nga tayo, that kung ikaw ay emotionally na galit ka, do not make any decisions. Kung ikaw naman ay overwhelmed, masaya ka, also do not make any decision because it might compromise yung iyong ability to make decisions. Dapat clear yung mind mo, hindi siya clouded. Okay? So, in making any decision, at sabi nga po ng Proverbs chapter 3, verse 5 hanggang 6, lagi po nating sinasabi yan araw-araw. Lean not unto your own understanding, but in all your ways acknowledge the Lord and He will direct your path. Okay? So, yun po ang lagi nating pamantayan sa ating buhay. Right? So, again, good morning po kay Miss Eugene Norisa Perez Arbis. Gayon din po kay Brother Larry Ariola. He is watching right now. Also to Sir Dondon Rodilla and Roger Cabrera. Magandang umaga po sa inyo. Thank you for watching. Sana po ay tapusin po natin itong programang ito sapagkat napakaganda po ng ating pinag-aaralan. Okay? So balikan natin yung istorya ni Daniel in chapter 6 verse 4 hanggang 5. On these verses, we encounter a pivotal moment in Daniel's life when his faithfulness to God is put to the ultimate test. So yung kanyang katapatan sa Panginoon Diyos, dahil nga walang makitang kapintasan sa kanya, so ang tinira ng mga taong nagalit at nagseselos sa kanya, yung may inggit sa kanya ay puntiryahin yung kanyang pananampalataya. So sa pagkakataong ito nalagay sa ultimate test yung katapatan ni Daniel sa kanyang Diyos, sa ating Diyos. So this Darius, the king of Medo-Persian, the king of Persia, is deceived by his advisors into signing a decree that prohibits anyone from making petitions to any god or man for 30 days. So, except to the king himself. So, this Daniel, despite knowing the consequence, Daniel refuses to comply with this decree. Hindi siya sumunod. Nung nalaman niyang napirmahan na yung decree, hindi siya sumunod. And he continued to pray to his God 3 times a day, just as he had always done. Just imagine, 3 times a day, patuloy na nananalangin si Daniel facing yung direction ng Israel. Nananalangin siya sa Diyos facing Israel. Ganyan ang ginagawa niya araw-araw. Mga kapatid, tayo po, sa kaunting oras lamang na pwede nating ibigay sa Panginoon Diyos, ang gagawin mo lang ay makinig ka sa programang ito, ang gagawin mo lang ay sabayan ako sa programang ito and i-like and i-share para mas marami pang maabot. Yan lang ang hinihingi sa iyo ng Diyos, mga kapatid. Kung hindi ka man makapag-share ng Word of God, by sharing this program, you are doing your part in the kingdom of God. So balikan natin si Daniel, despite knowing the consequences when the decree was put into sign, na-sign na, at yun nga, napatupad na. But Daniel did not falter, hindi siya nagbago, hindi siya natakot, hindi siya uminto sa pagpupuri sa kanyang Panginoon. So, with that, Daniel made enemies at work by doing a good job, and that caused the people around him to plot against him, So and perhaps the consideration that Daniel was because he was a foreigner, he was a foreigner and he was a foreigner in a foreign land and a despised people into captivity, Sila ay mga bihag So bakit si Daniel ang gagawing pinuno natin? Hindi pa pwede yan. Hindi pwede yan. Kailangan gumawa tayo ng paraan. So, ganun nga. So, they deceived King Darius. So, these jealous officials, they couldn't find anything against this Daniel in respect sa pagpapatakbo ng administration, sinabi ko kanina. But, so, they sought to find evidence na maaari nilang maikunik kay Daniel, gaya po ng
malversation of fund, or abuse of power, or attempts at personal aggrandizement, o yung alam mo na, yung taking advantage of everything for his personal needs, or inattention to the duties of the office. Maaaring siya ay nagpapabaya, no? But wala talaga silang makita, ano? So, yun nga, pinuntirya yung kanyang pananampalataya. So, nung napirmahan na yon, ano, yung decree, pag-aralan natin, ano yung naging reaction ni Daniel? Ano yung kanyang naging response? Yun nga, no, patuloy siyang nananalangin. Hindi niya alintana ano man yung mangyari sa kanya, no? Basta ang ginawa niya ay sinunod niya ang Panginoon Diyos in spite yung danger sa gagawin niya, right? Tayo mga kapatid, sa bansang Pilipinas, malaya po tayong nakapag-practice ng ating faith, nakakapanalangin, nagbabasa ng Bible, nag-aaral ng Bible, going to church. Alright? But yung oras lang na ito, na hinihingi sa iyo ng Diyos ay minsan ay ikaw pa ay balintuna ka pa, na medyo dahil nga nagmamadali tayo sa pag-prepare, But again, you can back later on kung hindi mo talaga matapos ito, At ito naman ay naka-record, You can back later on at sana ay matapos mo itong pangangaral na to, itong pag-aaral na to. So, despite that threat of severe punishment, nalaman ni Daniel, still, he remained steadfast sa kanyang commitment sa Diyos. So, pumupunta siya sa kanyang kwarto, he opened his window towards Jerusalem, and he continued to practice his faith by praying 3 times a day. So, Daniel refused to compromise his faith for the sake of appeasing earthly authorities. Kaya ang sabi po ng Bible, I rather obey God than to obey man. If this will compromise my faith, So, now, mga kapatid, tayo ay nasa bansang Pilipinas, o maaring ikaw ngayon ay nasa ibang iyong dagat as a immigrant, o nagpa-change ka ng iyong citizenship, or dual citizenship ka, o maaring ikaw isang OFW na nakipagsapalaran sa iba yung bansa. Ano man sa mga bagay na yon, ang tanong ko sa iyo, how would you respond to those who attacked and persecuted you because of your faith? Again, how would you respond to those who attacked and persecuted you because of your faith? Gaya ni Daniel. Ang response niya doon ay hindi siya nagpa-apekto, Nagpatuloy siya sa kanyang pananampalataya na ginagawa niya araw-araw. He go to his room, he closed the door, he opened the window toward Jerusalem, and he nananalangin siya 3 beses araw-araw gaya ng lagi niyang ginagawa. Hindi nagbago yung kanyang pananampalataya. Ikaw kapatid, ikaw ba ay nakaka-impluwensya sa iyong kasama o ikaw ang nai-impluwensyahan ng mga tao sa paligid mo? Naipakilala mo na ba si Kristo sa pamilya mo, sa mga kapatid mo, kaibigan mo, kasama mo sa opisina, classmate mo? Paano mo pinapakilala ang Diyos? O nahihiya kang sabihin Kristiyano ka? Dahil sasabihin nila, baduy ka. Dahil sasabihin nila, KJ ka. O na-compromise na yung pananampalataya mo. But look at Daniel. Merong banta ng panganib sa buhay niya, once na siya ay mahuli, ikamamatay niya. Yung buhay niya. Kapatid, hindi mo kailangang mamatay. Dahil malaya na tayo, we are protected by law to practice our religion, our faith. Pero ang masakit nun, malaya na tayo, we abuse our freedom. Instead na itong kalayaan na to ay gamitin natin to introduce Christ to other for the lost soul, tayo po yung nako-compromise. Kasi gusto natin maging in tayo minsan sa kanila.
And we forgot that called us unto salvation and into service. Ano? So, magandang umaga po kay Master Sergeant Noprada, yung aking kabats na napakabait. Good morning sa iyo, Ching. By God's grace, by God's grace, only by God's grace. Kung paano niya ako binago, paano niya binago ang napakaraming tao, gayon din, kaya niyang baguhin ng kahit na sino na lalapit sa kanya. No? Kay Auntie Virgie Bueno, she's watching from Isabela. And kay Pastor Alfonso Ibarra, he is watching. Pastor Ibarra, he is watching in Pangasinan right now. I miss you, Pastor. Gayon din kay Partido, kay Sanchez, yan. Kumusta ka? Kumusta ka, Ching? Kay Don Rodilla, magandang umaga. At kay Roger Cabrera, kay Virgie Bueno, ante, kay Pastor Alfonso Ibarra, at gayon din kay Batching Noprada. Of course, sa aking pinsan, si Nora Abon Ramos from Pampanga, San Fernando, sa Mabalacat, Pampanga. And also kay Ma'am Jennifer Brantner. She's watching from USA in El Paso, Texas. Magandang umaga sa iyo, Adeng. And also to Rachel. Rachel, magandang umaga sa iyo. Okay, so sabi niya sa akin, Sir, merong kang activity ngayon. Ito, masipag itong aking secretary, si Rachel. Lagi niya akong ina-update sa mga activity ko. Maraming salamat sa iyo. At kay Brother Rod Senabi, magandang umaga, brother. And kay Pastor Miliena Cardion, pastor po ng Divine Vision Bible Baptist Church. At of course, Mother of Earth, kay Leti Bueno Ramos, kay Mudra, kay Madir. Magandang umaga po sa iyo. Okay, so balikan po natin to, mga kapatid. Again, how would you respond to those who attacked and persecuted you because of your faith? Just like Daniel, hindi siya natakot. So sabi nga po ng Matthew chapter 5 verse 11, sabi po ng Matthew 5:11, be glad if you were criticized because of your faith. Magalak ka kung ikaw ay inaalipusta, kinukutya dahil sa iyong pananampalataya. Sapagkat blessed are you when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for Christ's sake, in the name of the Lord Jesus Christ. Sabi niya, mapalad kayo kung kayo inaalipusta, hinahamak, pinipersecute dahil sa akin at pinagsasalitaan ng mga sasakit na bagay dahil sa pananampalataya niyo sa Diyos, ay magalak ka. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, because it is an opportunity for everyone, for every Christian, for every believers, a great privilege po na maging bahagi ka sa gawain ng Panginoon Diyos. And yet, people despise you, say all evil things against you. Magalak ka. Sapagkat hindi ikaw ang kanilang pinipersecute, kundi ang Panginoong Jesucristo. So, bear in mind that God of Daniel is our God because God does not change. He's the same yesterday, today, and forever. And that God of Daniel is our God today. Kung paano siya niligtas ng Diyos, ganun din ang gagawin ng Diyos sa atin, sa ating panahon ngayon. Kung paano siya tinaas ng Diyos, brother and sister, ganun din tayo itataas ng Diyos at the midst of any persecution in our life, at the midst of any trials in our life. So whatever circumstances po na meron tayo, this God of Daniel, the same God that we had right now, mga kapatid, sapagkat hindi nagbabago ang Diyos, siya po yung magliligtas sa atin. Hallelujah! Praise God! So napakabuti ng Panginoon Diyos. So brother and sister, may the Lord, may our God, may the Almighty Father find us faithful and humble in all of our ways. So, He may lift us up like what He did to Daniel. Saan na matagpuan tayo ng Diyos na nagpapatuloy sa pananampalataya? Tapat na naglilingkod sa Diyos. Para sa ganun, kaya tayong iligtas ng Panginoon to the rescue. Sabi nga po sa Isaiah 41:10, be not afraid, be not dismayed, for I am your God. I will hold you, I will lift you with my victorious righteous hand. Isaiah 41:10. Napakasarap po, mga kapatid, nadamin mo yun. Huwag kang matakot. Huwag kang manupaypay. Huwag kang panghinaan sapagkat ako ang Diyos mo.
magliligtas sa iyo. Bubuhatin kita ng aking kanang kamay ng pagpapala. Amen. Amen to God. Glory to God. No? So, facing the lions inside den, mga kapatid. Just imagine that scenario, no? That incident na nangyayari sa buhay ni Daniel during that time, no? Though we know that Daniel was a man of integrity and a man of full of courage, but aside from that, we know that an excellent spirit was with the Lord because it has been noticed by those people around him. No? Ikaw, kapatid, nakikita ba sa buhay mo ang Diyos? So yung kanyang mga karibal, the president and all the princes, found no fault against Daniel. On the other hand, Daniel was marked by his enemies as obedient servant of God. Kapatid, ang nakakahiya minsan, sinasabi natin Kristiyano tayo, but we compromise. We don't have the integrity, kaya hindi po tayo makaharap. Hindi po natin maipakilala, ma-share ang Word of God. Dahil tayo mismo nahihirapan tayong lumakad sa kalooban ng Panginoon Diyos. But look at Daniel. In spite ng imminent danger sa kanyang buhay, na siya ay mahuli sa kanyang pananampalataya, ay hindi po siya nagpaantig, nagpapigil. Kaya nga po on verse 16, in verse 16 of chapter 6 in the book of Daniel, it is written that the king commanded and they brought Daniel and cast him into the den of lion. Kasi nahuli siya, na siya ay hindi sumunod sa decree na pinirmahan ni King Darius. Kaya walang magagawa si Darius. Kasi napirmahan niya na. Kaya nga, do not make rash decision. On making rash decision. Kaya kailangan ask for wisdom when making decision para hindi po tayo matulad kay King Darius. Kaya nga po dito nanggaling yung salitang, ang utos ng hari ay hindi mababali. Wala na siyang magawa. Napirmahan niya na yung batas. Kaya itong pinakamamahal niya, itong pinakatangi-tangi niyang si Daniel, ang naging unang biktima nung decree na pinirmahan niya. Because he was being deceived by his advisors. Those people around him. Kaya nga po napakahirap ng buhay ng ating presidente, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaya kung hindi maayos yung mga advisor sa paligid niya, he might come do sa decisions that na maaring ikasira ng kanyang administration. Kaya nga itong usapin sa West Philippine Sea, kinakailangan talaga ito nung calculated calculated risk talaga, yung calculated na decisions. Hindi basta-basta because it is a battle of informations, of cognitive, at of human dimensions, ito ay it's a battle of narrative, It is a battle of narrative against the false informations na pinapakalat po ng Chinese government against us, against our country. Kaya hindi basta-basta yung trabaho ng presidente. Kaya napakalaki ng role na ginagampanan itong mga advisor. Kaya mga kapatid, let's pray for our leaders. Let's pray for our president. Hindi po madali yung kanyang trabaho, Let's pray na pagkaluban siya ng wisdom ng Panginoon Diyos, as well itong kanyang mga cabinet members, especially itong kanyang mga advisors, para hindi matulad kay King Darius na na-compromise, na pirmahan niya yung decree na kung saan si Daniel yung unang casualty. Anyway, hindi naman napahamak si Daniel, but siya yung unang biktima nitong decree nito, Kaya hinay-hinay mga kapatid when making any decisions in our life, especially on major decisions on our life. So, let's go back, Now, on verse 16 again, now the king spoke and said unto Daniel, wala na siyang magagawa. Ayun na, pinahuli na siya. Pero ito si
King Daniel come to Daniel, pinuntaan niya si Daniel. Ito po mga kapatid, ang pagkakasabi po ni King Darius kay Daniel on verse 16, Daniel, thy God whom thou servest continually, He will deliver you. Mga kapatid, hallelujah, amen. This King Darius, unbeliever, hindi Kristiyano, nagsabi kay Daniel, Daniel, huwag kang mag-alala sapagkat ang Diyos na pinaglilingkuran mo ng buong katapatan, hindi kanya pababayaan, ililigtas kanya. Hallelujah. Napakasarap po, no? Yung hindi pa mananampalataya ang nagbibigay po ng testament, no? Para sa Diyos, para kay Daniel. Mga kapatid, sa buhay ba natin naranasan natin ito na pinuri ng ibang tao ang ating Diyos dahil sa ating buhay? Na pinuri ang Diyos dahil sa ating buhay? Na nagpasalamat sila sa Diyos dahil sa ating testimony? Si Darius po, pinurihan niya ang Diyos dahil kay Daniel, dahil nakita niya kay Daniel ang katapatan nito, ang integrity nito, ang kanyang pananampalataya toward God. His testimony. Napakasarap po kung yung ating mga employer, yung ating mga kaibigan, yung ating co-worker, yung mga taong nakakakilala sa atin ang nagsasabing, pinagpapala ka ng Diyos dahil napakabuti mo dahil tapat ka. Napakahirap ko kung marinig natin, ano ba yan, pa-praise the Lord, pa-Bible, pero tingnan mo ang buhay niya, may babae, ang daming bisyo, sugarol. Napakasakit po nun, Kaya nga po sabi po ng Panginoon sa Kristo, let your light shine among men, that they may see your good work and they will glorify your God, the Father. Sa pamamagitan po ng testimony natin sa mga tao sa paligid natin, they will glorify our God. Just like King Darius, he glorified God because of testimony of Darius, of Daniel instead. Okay, so Daniel's steadfast commitment to prayer lead to his arrest and subsequently sentencing to lion's death. Dahil sa kanyang pananampalataya, hindi siya tumigil sa pananalangin, siya ngayon ay naaresto at tinapon sa den of lion. Ang masakit nito, si King Darius pa, because he was deceived by his advisor. So, as Daniel is cast into the den of hungry lions, just try to imagine yung takot, the fear, and uncertainty. Maaring yun yung naramdaman ni Daniel. Maaari nating sabihin yun. Sapagkat itinapong ka sa mga leon. And yet, even in the face of imminent danger, Daniel's faith does not waver. His trust does not waver. It does not falter. Because inside the lion's den, naniniwala ko, he continued to worship God. Mga kapatid, ito po ang ating bantayan lagi, Pagka yung mga unbelievers sa paligid natin, they accuse us. They accuse us ng corruption. Napakasakit nun. Tayo bilang Kristiyano, maakusahan tayo. Makita na tayo ay may korupsyon. Pero tingnan nyo, itong mga accuser ni Daniel, they find no clear evidence against him. Kaya ang tinira, yung kanyang pananampalataya. So napakasarap kung tayo ay tinutulig dahil sa ating pananampalataya. Pinipigilan dahil sa ating pananampalataya. Glory to God. Tingnan natin, he was cast into the lion's den. But let's take a look how God delivered Daniel inside the lion's den on verse 23. It is written that when the king, that this King Darius was exceedingly glad for him and commanded that they should take Daniel up out of the lion's den. So Daniel was taken up out of the den of the lion, and no manner of hurt was found upon him, because
Daniel believed in his God. So si King Darius, pinupuntahan niya si Daniel, Daniel, buhay ka pa ba? Iniligtas ka ba ng iyong Diyos? Sumagot si Daniel, Panginoon, pagpalain ka ng Diyos dahil wala kang kasalanan at wala rin akong kasalanan sa Diyos. Ako'y iningatan ng Diyos. So na makita niyang buhay si Daniel, agad inutusan niya yung kanyang mga kawal na alasin si Daniel doon sa lion's den. So mga kapatid, this verse on 23, it reminds us kung ano yung nagagawa ng pananampalataya. Maaring ikaw, kapatid, meron ka ring pinagdadaanan ngayon, may circumstances ka sa buhay mo. Pero kagaya po ng ating pong pinag-aaralan ngayon si Daniel. Wala siyang kasalanan sa buhay niya kundi ang maging tapat sa Diyos. Maging tapat sa Diyos, yun lamang ang tanging kasalanan niya. Yun lamang ang tanging naipintas sa kanya ng mga taong galit sa paligid. What a faith. Niligtas siya ng Diyos because God sent His angels para itikom yung bibig ng mga leon. What a faith could do in a trying moments. Kapatid, ano man ang pinagdadaanan mo sa buhay mo ngayon, remember this, God will not leave you. God will not forsake you. Ano man yung nangyari kay Daniel inside the lion den is short of miraculous things. Because throughout the night, God sent His angel to shut the mouth of the lions, sparing Daniel from harm. Kaya nga pagkarating ng kinaumagahan, itong si Darius rushes to the den and finds Daniel alive and unharmed. So, with an overwhelmed feelings, by this display of divine intervention ng Panginoon Diyos, you know what? King Darius acknowledged the greatness of Daniel's God, and he make a decree that everyone in the kingdom should fear and have reverence with God. Mga kapatid, yung hindi pa mananampalataya na minsan ay na-deceive ng mga tao, ng mga kampon ni Satanas, ay nagpatutuo sa katapatan ng Diyos sa buhay ni Daniel. And not only that, you make a decree saying that the God of Daniel is a true God, is a great God. And you make a decree na lahat ay sasamba sa Diyos ni Daniel, sa ating Diyos na buhay. Purihin ng Panginoon. Purihin ng Panginoon. Mga kapatid, in the midst of our circumstances of any trials, difficulty, and adversity that we are facing right now, it is an opportunity for everyone na maipamalas natin yung ating pananampalataya, so that may glorify our God like King Darius, he glorify our God. Pero tingnan naman natin kung ano yung nangyari dito sa mga taong itong nagplot against Daniel. Sabi po ng verse 24, and the king commanded, and those men who had maliciously accused Daniel were brought and cast into the den of lions. They and their children and their wives, their whole family. And before they reached the bottom of the den, you know what happened? The lions overpowered them and broke all their bones into pieces and devoured them. So, itinapon itong mga taong ito kasama ang kanilang buong pamilya into the lion's den. At yun, sila ay nilapa ng mga leon. Magandang umaga kay Subad, Thank you for watching. Okay, so mga kapatid, kung kayo po ay bago sa programang ito at ngayon nyo lamang naabutan, every morning po ay ginagawa natin to 5:30 in the morning itong ating pong devotions,
And ang lagi kong sinasabi, if you cannot share the Word of God personally, by sharing this program, just like and share, you are doing your part in the kingdom of God. Okay? So, patuloy po tayo, no? Mga kapatid, gaya po ng sinabi ng Colossians chapter 3, verse 23 hanggang 24, yung ating pong binasa kanina, no? Balikan po natin ng Colossians chapter 23 o 22 hanggang 24. Balikan po natin Colossians chapter 3 verse 22 hanggang 24. Napakaganda po mga kapatid. Malapit na po tayong magtapos. Servants, obey in all things your masters according to the flesh, not with eye service as men pleasers, but in singleness of heart, fearing God. And whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not unto men, knowing that of the Lord you shall receive the reward of inheritance, because you serve the Lord Jesus Christ. Tingnan po natin, you will receive the reward of inheritance because you have served the Lord Jesus Christ. But look at what happened to those who do, gumagawa ng kamalian at kasalanan sa mga anak ng Diyos, sa mga mananampalataya. To those people who do us wrong, sa mga sumira sa atin, sa mga naninira sa atin, kadalasan ganito ang nangyayari, Pag may sinabi sa iyo yung isang tao at hindi mo nagustuhan, nagagalit ka. Especially sa Facebook. Bato-bato sa langit mga kapatid, pero kung ikaw ay naririto ngayon, ay hindi po ito personal, At bagkus ito ay paalala po ng Panginoon Diyos sa atin bilang mga Kristiyano. Baka hindi po natin napapansin yung ating ginagawa, Nagre-retaliate po tayo doon sa mga taong nagpo-post, At feeling natin it's against toward us, At ang ginagawa natin, nag-retaliate tayo, gumaganti po tayo, sinasagot po natin yung mga post, nagpaparinig din po tayo, whether indirectly, pero alam natin kung ano yung ginagawa natin. Yun po yung natural ng mga tao. Pagka siya ginawa ng mali, gaganti siya. Bakit? Di ako papayag, gaganti rin siya. Pero yung pangako ng Panginoon Diyos, on verse 22 hanggang 24 ng Colossians chapter 3, you will receive a reward of inheritance if you serve the Lord faithfully by serving your masters in flesh, your employer, by giving all your best. Si Daniel, hindi siya nag-retaliate against sa kalaban niya. Sino ang nag-retaliate? Si King Darius. Itinapon sila doon sa lion's den because God said, vengeance is mine. Vengeance is of the Lord. God says, hindi po tayo dapat nang naghihiganti sa mga taong gumagawa ng mali sa atin. Hayaan natin ang Diyos ang kumilos para tayo po ay hindi nagkakasala, mga kapatid. Kasi on verse 25 po ng Colossians chapter 3, ano pong pagkakasabi doon? For the wrongdoer, we will be paid back for the wrong they had done, and there is no partiality. Ulitin ko po, on verse 25 of Colossians chapter 3, for the wrongdoer will be paid back for the wrong they had done, and there is no partiality. Kapatid, hindi mo kailangan magiganti. Hindi mo kinakailangang magplano ng paghiganti. Hindi mo kinakailangang mag-retaliate. At magsulat ka na naman doon sa Facebook mo na kung ano-ano. Hindi mo alam, tuwan-tuwa si Satanas dahil napipikon ka niya. Mga kapatid, hindi po ito pamimersonal. Ito po ay paalala po sa bawat isa sa atin. Kay Second Lieutenant Benjamin Ramo, magandang maga po, salamat po sa pakikinig po. So, tingnan po natin, si King Darius po ay siya ang nagiganti para kay Daniel. Mga kapatid, wag po natin dungisan yung ating pananampalataya. Hayaan po natin ang Panginoon Diyos ang kumilos po, Hindi po tayo, mga kapatid. Alright? So,
Okay, ano po yung natututunan natin ngayon dito sa ating pag-aaral na ito, no? So, as we reflect po on Daniel's experience in the lion's den, may mga bagay-bagay na itinuro sa atin ng Diyos sa istoryang ito. Una, yung uncompromising faith. Okay? Uncompromising faith. So, Daniel's refusal to compromise his devotions to God, yung kanyang prayer, yung kanyang prayer 3 times a day, even in the midst of o dun sa imminent danger na siya ay ma-persecute, na siya ay maaring mapatay, ay it remind us, the believers, the Christian, yung importansya ng standing firm in our faith regardless of consequences. Yung tayo ay maging matatag sa pananampalataya natin, anuman yung banta sa paligid natin. Ito po yung uncompromising faith. So ano po yung uncompromising faith na ginagawa po ni Daniel? Of course, yung kanyang consistent prayer life. Mga kapatid, a man who does not pray will never gain the loving favor of God. Neither will he attain spiritual success, because the believer's prayer life contributes a significant part sa ating buhay spiritual. Kung gusto po nating magtagumpay, we must have a consistent prayer life. Yung ating devotions. Ito po, kada umaga ginagawa natin, maging consistent po tayo dito kada umaga. Because sa ating programa, nananalangin tayo, nagme-meditate tayo, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Kaya nga po makikita po natin, na in spite, doon sa verse 10 hanggang 11, na napirmahan po yung decree, napirmahan ni King Darius, this Daniel ay hindi po siya nagpatinag sa kanyang pananampalataya. Consistently, he prayed to God. So, behind true success ay yung pong prayerful life. Kung gusto mo magtagumpay ka sa iyong buhay, you must have a consistent prayerful life. Prayer devotion every morning, every night. Every day. Ito nga si Daniel 3 times a day. So, and also, yung kanyang faith, very inspiring, yung kanyang faith in God. Daniel life was a well-spent life, Despite yung kanyang secular na buhay as an administrator of the whole kingdom, ay patuloy pa rin po yung kanyang pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aaral ng salita ng Panginoon at pananalangin. Kaya nga mga kapatid, ito po, inaabot ko na sa inyo. Ang gagawin lang ninyo, every morning ay sumabay kayo sa akin, sumubaybay po kayo sa programang ito ng ating Diyos, tayo po ay nananalangin at nag-aaral ng salita ng Panginoon. Okay? So, ano pa yung natutunan natin dito? Maliban sa uncompromising faith, ay natutunan din natin na sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos ay sa kanyang divine providence. Si Daniel, kahit na nung tinapon na siya doon sa lion's den, hindi po nawala yung kanyang pagtitiwala sa Diyos. Even King Darius ay nagtitiwala sa Diyos. Ang sabi ni King Darius, Daniel, you're a man of faith, you trust your God, surely God will deliver you. Trusting God, we have to trust in God's providence because God is sovereign, is in control of everything. Yung trusting in God's providence. This is Daniel's unmovable actions. Kaya nga mga kapatid, sabi nga po ni Apostol Pablo in Galatians 2:20, I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now is living in the flesh, yes, I live by the love of the Son of God, who loved and died and gave Himself for me. Hindi na ako nabubuhay, yung Diyos na nabubuhay sa akin. So what kung mamatay ako sa pananampalataya ko? At least, sabi ng Bible, ang kamatayan ng mga santo o ng banal ng Diyos, kumbaga, it is a joy of God. Kasi yung ating kamatayan ay pasimula ng buhay na walang hanggan. It is our gateway unto heaven, pero hindi natin sinasabing magpapakamatay tayo, mga kapatid. Kundi, hindi tayo nanatakot mamatay para sa pagtatanggol, para sa ating pananampalataya. Right? Kasi alam natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya nga, ang pamanhikan ni Apostol Pablo on the book of Romans, on his letter to the Romans, on chapter 12, verse 1 to 2,
It says, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. So, mga kapatid, prove what is right, and surely it will be approved to God o by God. So, yun po, no, yung kanyang uncompromising faith, yung kanyang pagtitiwala sa Diyos, yung ating natutunan, and not only that, witnessing to others, just like Daniel, yung kanyang testimony ay nagwi-witness na siya kay King Darius and to all people around him. Imagine, itong mga prinsipe, itong mga presidenteng ito, alam nila yung katapatan ni Daniel. But, because of jealousy, of hatred, ay hindi sila sumampalataya sa Diyos ni Daniel. But instead, they plot against Daniel. But King Darius, siya ay sumampalataya sa Diyos because of Daniel testimony. Because of Daniel witnessing King Darius. Because of Christian who are witnessing others. So Daniel's faithfulness in the lion's den not only glorified God, but also served as a powerful testimony to those around him, including King Darius. So tayo, bilang mga mananampalatayang Kristiyano, may we likewise seize every opportunity to bear witness to God's faithfulness in our life. Sa katapatan ng Diyos sa buhay mo. Kung saan ka dinala ng Diyos ngayon, kung ano man yung narating mo ngayon. In fact, on verse 21, on chapter 6 of Daniel, King Darius wrote all to the peoples, nations, and languages that dwell in the earth. Sumulat siya sa buong mundo at sinabi niya, peace be multiplied to you. I make a decree that in all my royal dominion, people are to tremble and fear before the God of Daniel. For he is the living God, enduring forever. His kingdom shall never be destroyed, and his dominion shall be to the end. He delivers and rescues. He works signs and wonders in heaven and on earth. He who has saved Daniel from the power of the lion. Bless God. Praise the Lord. Mantakin mo, yung unbeliever pa ang gumawa ng decree, ang nagpatotoo. Because of Daniel's testimony. Now the question, how's your testimony, brother and sister in the Lord? Kamusta na ang pananampalataya mo? Nakikita ba ng mga tao sa paligid mo ang Diyos sa buhay mo? Just like Daniel. As we conclude, nagtatapos na po tayo mga kapatid, and as we conclude, let us reflect on Daniel's account inside the lion's den. Sana tayo ay na-inspired sa example of unwavering faithfulness at pagtitiwala ni Daniel sa Diyos. May the story of Daniel, may the testimony of Daniel ay maging inspirasyon natin. And I encourage everyone to emulate this kind of courage and convictions ni Daniel in our own walk with the Lord. Knowing that our God is faithful, that will deliver us from every trial and tribulations that we may face. And like Daniel, all of us, may we, like Daniel, continue to shine as light in this dark world, pointing others to the greatness and glory of our God. Hallelujah. Sana naging inspirasyon ng buhay ni Daniel. Yung ating testimony will point others to the greatness and glory of our God. Mga kapatid, kung ikaw ay nakinig, kinakausap ka ng Diyos ngayon, tinatch yung puso mo, at gusto mo rin gayahin si Daniel, nakagaya ni Daniel, may pinagdadaanan ka, ikaw din ay maaaring nasa lion's den. Lion's den ng iyong problema. Lion dens na pagkalubog sa utang. Lion dens na may problema ka sa pamilya mo. Sa iyong trabaho, sa iyong profesyon, sa iyong karir.
o maaaring isang uri ng karamdaman na nagpapahirap sa iyo. O isang panalangin na hindi mo pa natatanggap hanggang ngayon. Pero gaya ni Daniel, yung kanyang pananampalataya, yung kanyang uncompromising faith, yung kanyang testimony, in spite nung imminent danger, siya ay patuloy na nagtiwala sa Diyos. And with this, it served as testimony to those around us. Maaring meron kang lion's den ngayon. Ikaw ay nasa loob ng lion's den mo. Gaya ng Diyos na pinagkatiwalaan ni Daniel, ay siya ring Diyos na magliligtas sa atin. Mag-aawon sa atin anumang circumstances na meron ka. So sa umagang ito, minsan pa inaanyayahan kita, manalangin tayo sa Diyos. Dakilang Diyos, maraming salamat sa iyo, Ama, sa umagang ito, sa mga bagay na itinuro mo sa amin, sa mga aral na natutunan namin sa buhay ni Daniel. Panginoon, gaya ni Daniel, kami rin, Panginoon, ay nasa lion's den. Mga problema sa buhay, pinansyal, physical, emotions, Panginoon, stress, anxiety, pag-aalala sa kinabukasan ng pamilya, sa future ng aming pamilya, sa aming karir, sa aming trabaho, and even in our relationships to our family. Maaring ang iba, Panginoon, ay matagal nang naghahanap ng trabaho. Maaring ang iba ay may problema sa kanilang negosyo. Niloko ng kanilang business partner. Lord, anumang lions din ito, Panginoon, ay nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon. Bigyan mo kami ng courage na gaya ni Daniel, Panginoon, to withstand, Panginoon, any schemes of our adversary of the devil, Panginoon. Give us the strength, Panginoon, to overcome, Panginoon, yung mga pagsubok sa buhay namin, Panginoon. And help us, Lord, and remind us every day, Lord, in our life, na hindi kami makompromise, Panginoon, sa mundong ito. But in spite, Lord, of everything, Lord, ay mabuhay kami, Panginoon, at yung aming testimony, Lord, ay makita nila, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos na pinagkakatiwalaan namin ng lahat. Ikaw ang aming Diyos na mag-aahon sa amin in the lion's den, Panginoon. Lord, help us, Lord, to walk in the light of thy righteousness, Lord. Huwag mo hayaang dayain kami ni Satanas ng aming emotions, Panginoon, ng aming mga problema. Bagkus, Lord, gamitin namin ito as an opportunity to build our faith, to build our character, Lord, to introduce the Lord Jesus Christ to others, Lord. At Lord, magagawa namin yun, Lord, dahil kasama ka namin, Panginoon. Binabalik namin ang kapurihan sa iyong pangalan, sa ngalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, kung ikaw ay bago lang sa programang ito, hindi ko alam kung anong lions din ang meron ka ngayon. Pero isa lang yung pangako ng Panginoon. Hindi ka niya iiwanan, hindi ka niya pababayaan. Siya ay laging nakaantabay, nag-aantay sa iyo, na magtiwala ka lamang sa Kanya sapagkat ang Kanyang paanyaya, lumapit ka lamang sa Kanya. At ikaw ay bibigyan niya ng kapahingahan. Sino mang nagtitiwala sa Diyos ay Kanyang inaangat gaya ni Daniel. Bakit hindi ka ngayon lumapit sa Diyos? Nabibigatan ka na sa iyong suliranin, pasan-pasan mo, daigdig, gawa ng problema, anxiety, stress. Ano ka naman yan, problemang yan? Pinansyal, kalusugan, panyaya ng Diyos, ipagkatiwala mo yan sa Kanya. Napakabuti ng Diyos na ipinagkaloob niya yung Kanyang bugtong na anak. Na sa kamatayan ni Kristo ay nagkaroon tayo ng katubusan sa ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng Kanyang buhay, nakakatiyak tayo ng buhay na walang hanggan. At ang pangako ng Panginoon Diyos, muli siyang babalik para sa atin. Kung nais mo ng dakilang pagliligtas na ginawa ng Diyos kay Daniel,
at sa buhay ng nakakarami. Kung nais mong mabago ang iyong buhay, ang tanging gagawin mo lamang ay magtiwala sa ating Diyos. Iyan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Una, pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan, tumalikod ka sa iyong mga kasalanan at harapin mo ang Diyos. Tanggapin mo ang kapatawaran ng Diyos. Hayaan mo ang Diyos na kumilos sa iyong buhay sa pamamagitan ng pagpapaanyaya mo sa Kanya, ng pananampalataya mo sa Kanya sa puso at kaluluwa. Kung yan ang nais mo, kapatid, inaanyayahan kita na sundan mo ang aking panalangin at ariin mo na iyong panalangin. Amang banal, maraming salamat sa iyo sa pagtuturo na ito, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Ama, na ako ay ginabayan mo sa programang ito upang makarinig, Panginoon, ng iyong pangangaral. Ama, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Baguhin mo ako, Panginoon, sa aking buhay. Linisin mo ako, Panginoon, sa lahat ng aking mga kalikuan. At alisin mo ang mga kinaan, Panginoon. Saliksikin mo ang aking puso, ang aking isipan, ang aking buong pagkaluluwa, Panginoon. Pinagsisisihan ko lahat ng aking kasalanan at ako'y sumasampalataya sa iyo na ikaw ay namatay at muling nabuhay para sa aking kaligtasan. Manahan ka sa aking puso, pagharian mo aking buhay. Ikaw po ang aking Diyos mula ngayon magpakailanman. Ito ang aking dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Kapatid, kung iyong inari ang ganap ang panalangin niyan ng pagsisisi ng kasalanan at pananampalataya sa Diyos bilang tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo, ang sabi niya sa John 1:12, ang sino man sa kanya sumampalataya ay pinagkalooban ng karapatan maging anak ng Diyos. Yan ay dahil kay Kristo, we have the adoption of the Lord Jesus Christ. Kaya tayo ay nakakatawag ng Ama sa ating dakilang Diyos. At sabi niya sa John 5:24, ang sino man sumampalataya sa Kanya at nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan. Kailanman ay hindi na siya hatulan, bagkos mula sa kamatayan, ay inilipat siya sa buhay na walang hanggan. Ang Biblia po, ang Diyos po ang nagwika niyan, directly mula sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung ikaw ay sumasampalataya sa Diyos, ang sabi niya, you will be with me in paradise. So, purihin ang Panginoon Diyos sa umagang ito. Diyan na po tayo nagtatapos at maraming salamat sa inyong pong pagantabay, pagsunod po araw-araw, ganap na 5:30 ng umaga. Dito po sa programa, ito po inyong kapatid, Brother Ariel Ramos, at inaanyayahan kayo, i-like and share, at muli sa Webes po, every Thursday, 11 to 12 in the morning, meron po akong programa sa DWDD, the Armor of God. Suportahan po ninyo ito para po maabot pa yung mga kasundaluhan natin, na magkaroon sila ng banal na takot at pananampalataya sa Diyos. Gayon din sa ating mga kapatid at kaibigan na kayo po ay gusto nyo po ng pagbabago, gusto nyo po tumatag ang inyong pananampalataya, lumalim pa ang inyong kaalaman sa Diyos, ay sa pamamagitan po ng pangangaral ng ating Diyos, sa pamamagitan po ng inyong lingkod na ginagamit ng Diyos, ay inaanyayahan ko kayong tumutok po every 11 to 12 on your Facebook, sa Facebook page ng DWWD, ang ating pong programa, The Armor of God. At every morning po, 5:30 in the morning po, dito po naman sa aking pong Facebook account, Brother Ariel Ramos po. Hanapin po ninyo, like and share, or also subscribe po to my YouTube channel. Okay, so magandang umaga po, pagpalain tayo ng Diyos. At kay Master Sergeant Johnny Vicente, maraming salamat po. Ay kay Dingsky Benste, kay Pastor Jesus Miliena, kay Sir Mark Brian Miranda. Sir, magandang umaga po. And kay Julius Sanchez. Yan, so maraming salamat po sa mga tumutok. Gayon din po kay Colonel Rainel More. Sir, magandang umaga po, sir. At maraming salamat, sir, sa stars na pinadala mo, sir. At maraming salamat po, sir. Purihin po ang Panginoon Diyos sa kanyang programang ito. Suportahan po natin ang palatuntunan ng Diyos, para pa mas marami pa po itong maabot na kaluluwa, at makasama natin sa kaharian ng Panginoon Diyos, sapagkat sa pamamagitan po ng pagpapahayag ng Diyos, nagkakaroon po ng pananampalataya ang sino mang nakikinig, at itong pananampalatayang ito ay nagbubunga ng kaligtasan, sapagkat without preaching the Word of God, there is no salvation, because the Word of God is the power of God unto salvation, and through preaching
sa pamamagitan po ng social media, ng Facebook, ay pwede po nating ipalaganap ang ministry ng ating Panginoon. So, do your part. Share, like and share this program so that ang Panginoon po ay bumalikta. So, again, may the Lord, may the good God bless every one of us. Good morning po.